problema ay tutugunan. Mga hinaing nyo'y aaksyonan. Rectang Connect, aksyon agad! Kasali ka dyan, manali ka lang at lahat ng mga... Hindi natupad na kasunduan patungkol sa negosyong pinasukan. Yan naman ang nais ilapit ng biktima. Nating kasambahay mula sa Malate, Manila na makakausap natin ngayon sa kabilang linya. Si Miss Jamila Bacarat ng Malate, Manila. Ma'am Jamila. Hello po, magandang hapon po. Magandang hapon, magandang tanghali. Opo. Baka maaari pong pakikwento kung anong nangyari dito sa pagkakabiktima na idinudulog niyo dito sa sumbungan natin? Opo, bali po, meron po akong pinalihan na investment online. Initially po, yung admin ng investment na yun, nagbenta po sa akin ng 18K na gold. So okay naman po yung transaction namin. Tapos eventually po, in-encourage niya po akong sumali ng investment online. So, bali nagkaroon po ako sa kanya ng 6 na investment. 3 maliliit po and then 3 huli, yung malaking investment. So, yung unang 3 investment ko po sa kanya, nakuha ko po yun sa date na pinag-agreehan namin. Pero ito pong 3 malalaki na tigti 10,000 each po. Until now po, sobrang na-delay na po siya. Bali, ang total po dapat na makukuha ko sa kanya is nasa 43,000 po. May contact pa naman po ako nung tao na yun, pero yung pangako po niya kasi na date na ibibigay niya, hindi niya pa rin po natutupad. Hanggang sinabi niya po sa akin na bigyan ko daw po siya until end of this month para maibigay lahat yun. Kailan ba na-invest ito? Kailan dapat sana makuha itong pera na ito na na-invest mo? Yung return? Yung una po, dapat po nakuha ko nung June 11 pa. Tapos yung pangalawa po, dapat po nakuha ko na yun ng June 13. And then yung isa po, dapat nung June 16, 17. Ang ginawa po kasi niya, parang na-move yung date kasi sabi niya po nagka-problema daw po dun sa malakihang investment. So hanggang sa nangyari po, pag sinachat ko po siya, sinasabi niya po sa akin, bukas na lang daw po, bukas kasi inaayos daw po. Tapos meron po siyang sinasabi na sure na daw po, maibibigay na daw po. Hanggang sa, ang nangyari, yung huling chat niya po, sabi niya, baka pwedeng bigyan ko siya until end of this month para maibigay lahat yun. So, paano mo naman naibigay yung pera? Ma'am Jamila, paano mo naibigay yung pera doon sa pinag-investan mo nito? Bali po, sinend ko sa kanya yun. Yung dalawa, sinend ko sa kanya through GCash. GCash, okay. Yung isa po, through bank. At so, ayun. Kung through bank, yan may pangalan. Oo. Pero, Sir Warren, excuse me, pwede ba natin malaman kay Ma'am Jamila, sino ba itong kanyang kasosyo na ito na kanyang inireklamo ngayon? Oo nga, ma'am. Ang pangalan niya po is Sherdam Serrano. Yan po yung pangalan niya. Wala lang po ako ng address niya, pero meron po akong contact details niya. Active pa po yung mobile number niya. Pag tinatawagan po kasi nagre-ring pa siya pero hindi na siya sumasagot. Ma'am, ano po bang investment itong inyong napasukan kay Miss Sherman? Ano po yan, Mr. po yan. Bali, Mr. Sherman. po yung pangalan. Ano po siya, cash investment po siya. So, bali po, mag-invest po sa kanya ng certain amount. Tapos, ilang days na mag-stay yung amount na yun. And then, tutubo siya. Say, halimbawa po 10,000. Within 20 days po, tutubo siya ng 5,000. So, ang balik po niya sa'yo is 15,000. Saan daw po niya, ang laki agad, di ba? Saan niya po gagamitin yung pera? Wala pong, hindi niya po na-disclose yun kasi kahit sa isang member po, hindi talaga So ako din po, nagtanong din po ako sa kanya kung paano po tutubo yung investment na yon. Hindi niya rin po ako masagot kasi sabi niya may financer daw po siya na nag-handle nung mga investment na yon. So parang siya, lang talaga siya, admin siya. Siya din daw kasi nag-invest doon. So
yun po yung nangyari. Baka Sir Warren, nag-antay siya ng ibang downline para mabayaran si Ma'am Ayun po, Jamela. Ma'am, parang malaking feeling ko po possibility yan, ganun po ma'am. yung nangyari. Na naghihintay ng downline para mapagkukunan ng bayad. 50% ma'am. Ang ano? taas. In one oo. month? In 1 month, yung 10,000 mo, tutubo ng 5,000. Tapos hindi Sobrang pa laki. agad niya, pero hindi niya nasabi kung saan ini-invest, pero napakalaki po ng 50%. And for sure, marami pang nabiktima bukod pa rito kay Ma'am Jamela. Oo nga Oh, eh. siguro magandang Opo. kausapin natin yung resource person dito para matulungan natin si Ma'am Jamila kung anong pwedeng magawa natin dito. Ano? So, tawagin natin si Police Lieutenant Anthony Marquez ng suki, Chief sir. Cybersecurity Section ng Manila District Anti-Cybercrime Team. At para matulungan natin si Ma'am Jamila. Anthony, pwede ka nang pumasok? Yes po. Yan. Good Okay. afternoon po, sir. Magandang hapon. Oo. Narinig mo yung nabanggit ni Ma'am Jamila kanina tungkol dito sa investment scam na napasok Yes niya? po, sir. Actually, sir, tinawagan ko po si ma'am kanina. Uy, Pagka-receive ko po nung information, sir. Aksyon agad! Action agad. Kaya pala hindi natin makontak, sir, silang dalawang magkausap. Pero napakabilis talaga ni Lieutenant Marque, kaya nasa speed dial ng Action Center. Anong ating masasabi kay Ma'am Jamela? Yes po, ma'am. Tutulungan po natin si ma'am. Bibigay ko lang po yung kailangan na requirements. Then, kailangan niya pong magpunta po sa office namin. Asan nga pala yung office natin dyan sa Manila Anti-Cybercrime team natin? Sa Dito MPD po, sir, mismo? sa UN Avenue, Ermita, Manila. Ayun. Sa MPD Malapit lang. mismo. Sa Kay Ma'am MPD. Jamela, oo. Headquarters po na MPD mismo. Yun. Doon pala. Malapit lang sir doon sa nagrereklamo natin kay Ma'am Jamela, no? Dahil taga Malati lang si Ma'am Jamela. malapit lang, isang diretso lang. Pwede na nating sunduin siguro Lieutenant Marque si Ma'am Jamela para ma-assist natin na mabuti at mabilisan. Opo, sir. Copy po, sir. Ayun. Or si Ma'am Jamila. Dahil malapit din lang, puntahan nyo na kung pwede nang mapuntahan ngayon. Maganda rin. Malati lang naman, di ba? Malapit lang yan, Lapit sir, lang oh. yun. Ang lapit lang. Ang lapit lang yan. Oo. Paki-advisein mo na lang siguro, Lieutenant Marque, si Ma'am Jamela, kung ano yung mga dapat niyang dalin po. Copy po, sir. I-reiterate ko po kayo, ma'am, ulit. Nagkausap naman na kayo, ano? Yes po, sir. Tama. So, para ikaw na ang magbigay ng instruction sa kanya kung ano yung dapat niyang dalhin para pagdating niya dyan, ay tamang-tama, kumpleto na yung documents. Siguro sir, samantalahin Yes, na lang natin na nandito si Lieutenant Marque na makapagbigay ng tips sa mga kasambahay natin para maiwasan maging biktima nitong mga ganitong investment scam. Oo. Imagine mo, 50% ang tutubuin. Ang taas, Sige, Lieutenant Anthony Marque. Yes po, sir. Lahat po sa mga nanonood po natin na nagsusubaybay po dito sa Sumbong Nyo, Aksyon Agad, pinapaalalahanan po namin kayo na busisiin maigi ang mga sinasalihan nating investment scam. I-check po natin sa SEC, Security Exchange Commission, kung registered po ba itong mga gantong investment. Yun lang po. Okay, so maraming salamat kay Ma'am Jamela. Jamela sa inyong pagtitiwala. Salamat po. At kay Lieutenant Marquez sa mabilisang pag-aksyon dito sa problema ni Ma'am Jamila. Pinag-usapan pa lang ay tinatawagan na niya. Nakausap na niya. Pero wag silang bitiw, sir, dahil iko-connect yata si Ma'am Jamela kay Lieutenant Marque ng ating Action Center. Okay.